Ako si Esperanza Villarreal, 32 linggo ng buntis sa aking ikatlong anak. Isang delikadong pagbubuntis ayon sa aking doktor. Dahil sa kondisyon kong tinatawag na placenta previa, mahina ang aking pangangatawan. Madalas kinakailangan kong magpahinga sa kama at umiwas sa biglaang kilos. Pero bilang ina ng dalawang batang malilikot na sila Isabel at Miguelito, hindi ko rin naman lubos maisantabi ang mga responsibilidad ko sa gabi. Lalo na kapag sinusumpong ako ng matinding gutom, pagsapit ng hating gabi. Gaya na lang ng gabing ito. Habang mahimbing ang pagkakatulog ng aking mga anak at habang mahinang sumisigaw ang bituka ko sa gutom, nagdesisyon ako na bumaba sa tapat ng aming tinutuluyang bahay sa San Telmo del Sur, isang lumang baryo sa bandang paanan ng bundok. May isang maliit na coffee house na bukas hanggang alas 12. Alam kong may tinapay sila na bagong luto. Lumabas ako na maingat. Nakapatulog pa ako pero may suot akong jacket na manipis. Nakatsinelas lang ako. Tahimik na ang gabi. Kakaibang lamig ng simoy ng hangin. May halong lamoy ng tuyong dahon na tila sinunog. Parang usok ng pagsiga. Pero may kakaiba. Mayroon din bahid ng pagkabulok. Pagkalabas ko ng coffee house at ligpit ang isang supot ng pandesal at gatas, may isang matandang lalaking nakaupo sa lilim ng poste ng ilaw. Maputla ang balat niya, parang papel, at may mahaba siyang puting balbas. Nakasuot siya ng barong Tagalog na marumi na may mga talsik ng pinatuyong dugo. Nilapitan niya ako bigla. Ma'am, dapat lagi kang may itim na luya sa iyong bulsa. Bulong niya sa akin. Napakababa ng kanyang boses at halos hindi ko marinig kung hindi ko siya tiningnan sa mata. Masyelan yung pagdadalang tao mo. Naaamoy yan ng mga nilalang. Nagutom sa sanggol. Natigilan ako. Isang saglit na lamig ang dumaan sa aking batok. Napangiti na lamang ako at magalang na tumango. Salamat po. Sagot ko sa kanya. Sige po, kailangan ko na pong bumalik sa aking mga anak. Baka po nagising ng mga yon. Kaya tumalikod ako ng mabilis at naglakad. Hindi na pa man ako nakakalayo, muli niyang tinawag ang aking pansin. Ma'am Esperanza, itim ha, hindi lang basta luya. Kailangan, itim na luya. Hindi ko kailanman binanggit ang pangalan ko sa kanya, kaya labis akong naguluhan. Pagbalik ko sa aming bahay, dali-dali akong pumasok, inilak ang pintuan, at sinilip ko ang mga bata. Mahimbing pa rin naman silang natutulog, pero hindi pa rin ako mapakali. Sino siya? Paano niya nalaman ang pangalan ko? Paano niya nalaman na delikado ang aking kalagayan? Agad kong tinext ang aking kaibigang si Herminia, isang dating hilot at may kaalaman sa mga bagay na hindi raw basta-basta may papaliwanag ng siyensya. Baka manggagamot lang yun, o baka ituloy niya kanyang mensahe. O baka naman siya yung gumagamot sa sarili niyang uri. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Habang hawak-hawak kong aking rosaryo, naramdaman kong lumamig ang paligid kahit hindi ko naman binuksan ang bintana. Naroon pa rin yung amoy ng sinunog na dahon. Pero mas matapang na. May halong baho ng bulok na karne. Tumayo ako at sinilip ko ang aking mga anak. Ligtas sila, mahimbing ang pagkakatulog. Pagharap ko sa salamin sa sala, may naninig akong anino sa labas ng aming mitana. Hugis tao, pero nakahukot. May mahaba at gumagapang na dila. Ang mga kuko nito parang matutulis na pako. Tila kinakalmot ang salamin. Pilit na sumisilip. Kinuha ko kagad ang itim na luya.
Nadala ko palang pababa mula sa pinamili kong pampalasa 1 linggo nang nakaraan, pero hindi ko pa nabubuksan. Hindi ko alam kung bakit ko ito binili noon. Parang nainganyo lang ako. Inilagay ko ito sa aking bulsa, sa kanan. Lumapit ako sa bintana. Huminga ako ng malalim. Hindi ka makakapasok dito, sabi ko, pahalos na babulong. Hindi ako takot sa'yo. Isang ulo lumabas mula sa labas. Parang aso na nabalian ng buto. Pero mas masakit pakinggan. Kinabukasan, bumalik ako dun sa coffee house. Tinanong ko ang may-ari kung may kilala ba siyang matandang lalaki na tumatambay sa may poste. Ang sagot naman niya sa akin, wala naman kaming matandang ganyan dito. At kung may nakita ka nakaupo dun sa poste, parang imposible naman. Kasi mula nang mabanggayan ng truck ng 1 taon, wala nang poste dyan. Naputol na. Hindi pa nga napapalitan hanggang ngayon. Magpasa hanggang ngayon, nasa bulsa ko pa rin ang pinatuyong itim na luya. Amoy na amoy ko pa rin minsan ang usok, ang panis na dugo, ang bulok na laman. Pero, walang nilalang ang muling lumapit sa akin. At nitong Mayo, ligtas kong napinanganak ang aking anak na pinangalanan kong Adora. Balusog, balakas, walang bakas ng anino ng dilim. Pero minsan, sa kalagitnaan ng gabi, habang pinapatulog ko siya, parang may maliit akong tinig na narinig mula sa ilalim ng kuna. Humahaplo sa sahig, dahan-dahan, at nagsasabi ng, Yung luya, wala nang bisa ang luya. ako si Carmela, panganay na po ni Remedios Alejandro Santiago, isang matatag, mapagkalinga, ngunit sarkastikong babae na hindi basta-basta mapapasuko ng sakit o panahon. Ngunit dumating ang mga huling araw niya sa mundong ito at ang kanyang paglalakbay patungo sa kabilang buhay ay hindi dumaan sa tahimik na daan, kung hindi sa madilim, mapanlinlang at puno ng mga aninong dumudukot ng kaluluwa. Ito ang unang pagkakataon kong maibahagi ang kwentong ito. At kung may paniniwala ka sa mga hindi nakikita, sa mga sundong gumagalang sa gabi, ikaw ay makinig. Taong 2019, sa nayo ng San Miguel de la Paz, nagsimulang humina si Lola Remedios. 75 taong gulang na siya noon, at tila kinakalawang na ang kanyang mga buto. Isang gabing malamig, habang kami nanonood ng balita, bigla siya nagsalita habang nakahawak sa kanyang dibdib. Carmela, parang hindi na ako makahinga. Agad siyang sinugod ni Mama sa pinakamalapit na paggamutan sa Santa Emilia Medical Center. Isang lumang ospital na may kilalang kasaysayan ng maraming pagkamatay. Madalas daw doon, may mga pasyente na bigla na lang nilalagnat, nagwawala, o kaya na may sinusumpong ng hindi mapaliwanag na singgak sa 10 oras ng gabi kadalasan. Pero dahil yun lang ang pwedeng puntahan, doon siya namin sinugod. Nung unang gabi, si Mama lamang yung nagbantay. Kinabukasan, pagpasok ko dun sa ospital, sinalubong ako ni Mama na may lungkot sa kanyang mata. Huwag mo muna sasabihin kay Lola mo, Carmela. Pero pumanaw na si Tio Benedicto kagabi sa ospital sa lungsod ng Santa Isidora. Si Tio Benedicto, ang kuya ni Lola, ang naunang na-confine sa ospital yun sa lungsod. Dahil sa katandaan at komplikasyon, so makabilang buhay siya ng mga bandang hating gabi. Hindi nga namin kaagad sinabi kay Lola, masela ang kanyang pangangatawan, pero tila may alam na siya, kahit wala pa kaming sinasabi. Ilang beses niyang sinabi sa akin habang nagbabantay ako, Carmela, ilabas mo ako rito. May tao rito sa ospital na may malaking palakol, matangkad, payhat,
Itibang kanyang damit. Pumapasok siya sa mga silid. At kapag may tinuro siya, mamatay ang pasyente kinabukasan. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi ito guni-guni ng may sakit. Nakita ko sa kanyang mga mata na ang kanyang takot ay totoo. Hindi naniniwala sa akin ang nanay mo. Sabi pa niya, Ikaw na lang. Ikaw ang pinakamatino. habang umiiyak siya, biglang dumating naman yung doktor. Sa hindi inasang pagkakataon, sinabi nito, mainam po kung may lilipat natin ang iyong ina sa ospital ng Santa Isidora para mas makumpleto ang kanyang pagsusuri. Meron na pong ambulansiyang nakahanda. Napatingin kami sa isa't isa ni Mama. Parang sinagot ang mga panalangin ni Lola. Nang gabing iyon, bago isinakay si Lola sa ambulansya, pinilit niyang huwag siyang iiwan. Umiiyak siya at paulit-ulit na sinasabi, Sumusunod siya. Nakita ko na sumakay din siya. Huwag niya nga hayaan mapag-isa ako. pagkarating namin sa Santa Isidora General Hospital, dinala kaagad si Lola sa emergency room. Doon, habang hinihintay ang resulta ng mga pagsusuri, tinawag niya ako. Mahinang-mahina na ang kanyang boses. Carmela, bakit nandito si Benedicto? Hindi mo ba siya nakita? Doon siya sa may hagdan. Nakatingin lang. Napalunok ako ng laway. Hindi pa namin sinasabi sa kanya ang nangyari kay Tio Benedicto. Paano niya nalaman? Sabihin mo lumapit siya rito. Sasabihin ko lang na umuwi na siya. Napakatanda na niya. Namamasyal pa dito sa ospital. Nasaan na ba yung mga anak niya? Bakit yun nag-iisa? Pinilit kong ngumiti. Sigurado ka bang si Tio Benny iyon? Anak, hindi ako mabubulag. Kilala ko mga kapatid ko. Kahit sa kabilang buhay pa siya nang galing. Maya-maya lang, sinabi niya, umalis na raw ito. Hindi na raw niya nakita pa. Baka raw may pupuntahan pa ito. At doon, napagtanto namin na alam na ni Lola. Pagkalipas ng ilang mga araw, tuloy-tuloy ang kwento ni Lola. Hindi na raw siya binalikan ng sundo. Hindi na raw niya nakita pa ang matangkad na may palakol. Ngunit nagsimula na siyang managinip. Sa kanyang panaginip, siya ay laging nasa tuktok ng isang bundok. Sa itaas ng langit, may 3 liwanag. Tila may mga bituin. Ngunit mas maliwanag at mas may hugis. Wala akong nararamdaman. Kundi kapayapaan, Carmela. Parang ang puso ko ay hindi nabugbog. At sa liwanag na yon, alam kong may naghihintay sa akin. Hindi yung sundo, kundi ang aking tagapagligtas. Kami ay mula sa Kristiyanong pananampalataya. Ngunit si Lola ay Katoliko na hindi nagsisimba. Pero simula kaming manalangin kasama siya. Umaga't gabi, tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa unang pagkakataon, nakita ko siyang ngumiti habang may luha sa kanyang mga pisngi. Sa gabi ng kanyang pagpanaw, tahimik ang kanyang silid. Hindi niya kami tinawag. Hindi siya sumigaw. Wala ni isang ungol. Nang silipin ko siya, nakahawak siya sa rosaryong iniwan ng kanyang kapatid. At sa kanyang noo, may anino ng 3 sinag ng liwanag. Tila parang isang huling paalala na hindi na siya dinala ng matangkad na may palakol. Bagkus, siya'y sinundo ng liwanag. Walang katulad ang mga huling araw ni Lola Remedios. Sa mundong kung saan ang dilim ay palagi nag-aabang, minsan, may ilang kaluluwang natutuong lumakad palapit sa liwanag. At sa tuwing naiisip ko siya, hindi ko naiisip yung kabaong, yung ospital, o yung palakol. Ang naiisip ko lang ay isang matandang babae
na nakatayo sa itaas ng bundok, nakatingin sa tatlong bituin habang tahimik siyang hinahatid pabalik sa tahanan ng kanyang kaluluwa. Magandang araw sa inyong lahat ng tagapakinig. Ako si Rosario. Bagaman hindi ako pala kwento ng kababalaghan, nararapat marahil na isulat ko na ang gabing ito. Ang gabing gumising sa akin mula sa pagiging mapangduda. Taong 2020, buwan ng Setyembre, panahon yun ng katahimikan at takot. Kasagsagan ng pandemya at bawal talagang lumabas. Subalit sa gitna ng mundong iyon, napag-isipan kong makitulog sa bahay ng aking mga lolo't lola sa side ng aking ina. Naroon din yung dalawa kong pinsan na sila Emilia at Clarissa na matali kong kasama sa lahat ng kalokohan at kwentuhan. Naroon din si Ismael, ang pinakamatanda naming pinsan. Tahimik, mapagmasid, at tila ba may kaalaman na hindi niya pinapaalam sa iba. Ang kanilang bahay nakatayo sa gitna ng isang matandang compound sa San Rafael del Monte, isang bayan sa bulubunduking bahagi ng silangang Luzon. Pinalilibutan nito ng mga lumang bahay ng mga tiyo't tiya namin. At ang pinakagitna na lahat ay ang bahay nila Lolo Ezekiel at Lola Lourdes, ang pinakamalaki at ang pinakamatanda sa lahat. May matibay itong haligi, mataas na kisame, at ang paligid ay isang malawak na hardin ng mga halaman at punong halos kasing taas ng bahay. Si Lola Lourdes ay kilalang mga kalakal ng mga halamang ugat at anting-anting. Ngunit madalas niyang sinasabi, hindi lahat ng lumalaki sa lupa ay tanim. May iba dyan, nakabaon lang, pero may buhay. Hindi ko noon pinapansin ang mga ganong pahayag hanggang sa gabing iyon. Ang kwartong tinutulugan naming tatlo ay nasa kanan ng lumang bahay. Maliit lamang ito, ngunit sapat naman yung espasyo. 2 metro ang lapad ng kama at ang bintana ay nasa mismong ulunan. May kurtina ito, ngunit maninipis lamang at walang kaaya-ayang harangan ng anino. Bandang alas 11 ng gabi, matapos ang ilang oras sa panonood ng mga lumang pelikula sa DVD, napagpasyahan na naming matulog. Si Ismael ninatili sa kabilang silid, hawak ang kanyang cellphone, at tila walang pakialam sa mundo. Mga bandang alas 2 ng madaling araw, ako'y nagising. Hindi dahil sa lamig o alamok, kundi sa isang kakaibang tunog sa labas. Parang tunog ng isang kadena, mahinahon sa simula, ngunit paunti-unti, pabigat na pabigat ang mga yabag. Unang inisip ko na baka si Oso, yung aso ni Lolo, ngunit kaagad ko din naisip na hindi naman kinakadenahan itong si Oso. At kung may kadena man siya, ito'y magaan lamang, kaya hindi kakalabog. Bumangon ako't pinakaramdaman ko ito. Hindi nawawala ang tunog. Para bang may isang nilalang na may bakal sa paa na naglalakad sa paligid ng hardin. Paikot-ikot sa aming bahay. Para naghahanap ng pinto o kaya naman ay bintana. Ginising ko sila Emilia at Clarissa. Sa una, inakala nilang nagbibiro lamang ako. Ngunit nang sila na rin ang nakaringing na parehong tunog, nagkasulubong ang aming mga mata. Walang nagsalita, ngunit pare-parehong aming nararamdaman. Parang may kakaibang nilalang sa labas. Yun ang aming sambit. Agad namin tinakpan ng makapal na kumot yung bintana, kahit meron ng kortina, habang ang aming mga katawan ay nanlalamig dahil sa sobrang kaba. Maya-maya, bigla na lang bumukas ang pintuan ng aming kwarto. Si Ismael. Tahimik siyang tumayo sa may pintuan at mahina ngunit mariing bumulong. Walang lalapit sa bintana, kahit anong mangyari, kahit anong marinig ninyo, kahit ano pang makita ninyo, kahit merong pang kumatok. Nagtaka kami. Kuya, ano bang meron?
Basta, tahimik lang kayo. Baka hindi pa niya alam na gising tayo. At sa kanya muli na sinara ang pinto. Sa puntong yun, hindi na talaga kami makatulog. Lalo na nang makaninag namin na may dumaang anino sa labas ng bintana. Matangkad, baluktot ang katawan, at tila may buntot na bakal. Hindi ito naglalakad ng tulad ng isang tao. Lumalakad ito na tila ba hinihilang kanyang sarili doon sa lupa. Habang kumakalabog ang bakal sa kanyang mga paa. Dumaan ito sa harap ng bintana. Dahan-dahan. Huminto saglit. Saka tumahimik ang paligid. Walang ingay. Walang hangin. Tanging kabog ng puso ang aking narinig. Hanggang sa may kumalusko sa mismong salamin ng bintana. Parang kumukutitap na kukunin ng tabi. Pinigilan namin ang aming mga paghinga. Napaiyak na si Clarissa. Nanginginig naman si Emilia. At ako, taimtim na nagdarasal ng ama namin habang pinipigilan ng sarili na masili. Matapos ang tila isang siglo ng katahimikan, tumunog na ang kadena papalayo. Unti-unti, nawala ang tunog. Ngunit hindi pa rin kami makatulog hanggang sa pumutok na ang araw. Kinabukasan, isinumbong namin ito kay Lolo Ezekiel. Pero ang kanyang sagot ay mas nakakatakot pa sa aming mismong karanasan. Hindi lang kayaw nakatira rito sa San Rafael mga apo. Matagal nang may nilalang dyan sa hardin. Hindi yan hayop. Hindi rin yan tao. Iyan ang isang tagasilip. Ano po ang tagasilip, Lolo? Tanong ni Emilia. Ito ay isang nilalang na nagpapakita lang sa mga kabataan. Nakikita nila ang galaw ng mundo ng buhay, pero hindi sila kabilang doon. Kaya't naghahanap siya ng pupwesto, ng katawan, ng hininga. Madalas siyang mahina kapag wala siya na pagkukunan. Pero kapag may takot sa paligid, lumalakas sila. Ano pong gusto nila? Tanong ko naman. Hindi ko rin alam. Pero minsan ang gusto nila, pasilipin ka rin sa mundo nila. Mula noon, hindi na kami muling natulog pa sa kwartong iyon. Si Ismael, pagpag sa hanggang ngayon, hindi na bumabanggit ni isang salita tungkol sa gabing iyon. Ngunit tuwing sasapit ang Setyembre, tuwing tumatamang 2:00 ng madaling araw, may nagsasabi pa rin na may narinig na yabag ng bakal sa paligid ng compound. At kung minsan, sa tuwing dadaan ako sa bintana ng lumang kwarto, nakikita kong margang iniwan doon sa salamin. Isang mahabang gasgas mula sa kuko at isang aninong nakatayo sa aking likuran. Kahit mag-isa lamang ako. Bailey, come here. She's acting really strange today. I don't know what's going on with her. What is it, Baze? I don't see anything. Bailey? What? What is she looking at? Bailey? What was that? Did you just hear that? Bailey. She keeps looking over here. I don't know what her deal is, but something's not right. God, what is that noise? Bailey, what is it? Oh my God, did that chair just move? Oh my God.